Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! I miss you! I love you too! Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagagat ako. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Ano yayabang mo? Wala! Walang ambag sa lipunan yan! Talo ko la sa ulo mo, kalbo tong plaka ko. Tuling-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang biggest credit grabber sa balat ng social media, mga kahombre ko. Paano mo sasabihin hindi ako nagpahuli? Paano credit grabber? Tanga! Hindi credit grabber yon. Ang kapatid ng isang demonyo. Wala akong kapatid. Hindi ko kilala yon. Baka nakikikapatid lang sa akin yon. No? Hindi ko kakilala yon. Kapatid ni Satanas yan eh. Ang taong hipokritong nagkukulwaring malinis. Nagpapasalamat ako sa mga kapulisan. Hindi pa nakukurap ang kanilang mga prinsipyo at talaga namang nagpupursige huli o The biggest taong may connection daw sa mga kapulisan. Tinawagan ho tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon na nilapitan, sabi niya, tinawagan ho tayo ng isa nating kaibigan pulis noon na nilapitan, sabi niya, pulis noon. Hindi basta pulis, komando. Sa sobrang tindi ho ng connection ng hinayupak na to, wala man lang nagsabi sa kanya kahit isa na may warrant of arrest na pala siya noong February 24. Morning, sir. Ang tindi ho! Ganito! Kumbaga sa close, ganito ka-close mga kahombre ko. Yung mga connection daw niyang imaginary na mga kapulisan. Ako pa yung ungguyin mo, tarantado, hindi mo alam kaya. I can pull a string. Di ba? Ang tinding connection niya, Norman! Isasablang ko namin yung warang. Oy. The biggest anti-scammer sa balat ng social media. Ang taong superhero ng mga hindorotot na mga na-scam. Yan po yung matagal natin pinaghirapan kasi. 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 Kaya magpalipad na kayo or magpadala na kayo sa kanya para sa mga OFW dyan para magpatuloy ho ang napakabuting adhikain o hangarin ni Normang tumulong sa mga na-scam. Baka naman. Yes ko naman, baka naman. Oo. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward nito. Oo. Magpalipat na lang kayo. Magpalipat na lang kayo. Magpalipat na lang kayo. Norman, gusgusin, palakpakan sa ulo ang putang inang yan. San Pabloy? Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. At yes, mga kahombre ko, ito na ho ang pang 13th na content natin, mga kahombre ko, sa second part natin or sa post-jail time, mga kahombre ko, ni Norman Mangusin. And ayon sa mga kupal na intelektual
sa social media, mga kahombre ko. Malamang, ito daw ho ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko. And yes, mga kahombre ko, tandaan nyo to ha. We will make and we will still be making. Ha? Millions! Paldo! Nagatas. Oo. So ating tatalakayin ang iba't iba na namang mga kabulastugan ni Norman Mangusid, mga kahombre ko. So ito ho ang una niyang live, mga kahombre ko, kung saan tinawagan daw ho. Kung saan po ay actually tinawagan po ako ng isa sa mga kasama natin kung saan makikita nyo po ay inulit po kanina si Susan Yance or si Attorney Gasabi Pilipino Lawyer. Kung makikita nyo po, ito po, pakita ko na sa inyo. Kanina po ay binasahan na si Jara. Ayan. Na-arresto na ho si Gasabi Pilipino Lawyer o si Susan Yance. Ayan. So, ibig sabihin, hindi man tayo nagsalita. So, ayan, may resulta na. At, kaya po, makikita nyo po sa litrato, ito lang po meron tayo. Ay, binabasahan na po siya ng kanyang arrest warrant. Doon po sa mga sumuporta sa akin na nakipaglaban, ay ito na po ang kaganapan at tinawagan mo tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon na nilapitan, sabi niya, Sir Francis, ito na, huli na siya. Antindi pala talaga ni Norman, mga kahombre ko, to the point ho na ipinapangalanda kanya ho sa buong internet na napakarami niya hong connection. Ako pa yung ungguyin mo, tarantado, hindi mo alam kaya. I can pull a string. Unggoy yan! Huwag niyo kakalimutan ha, yung mga nakaraan niyang connection. Alam niyo na yan, huwag na tayo magpaulit-ulit. So sa second phase, mga kahombre ko, uulitin ko, sa post jail time ni Kulaong, mga kahombre ko. So ngayon na siya'y nakalaya na, meron daw ho siyang mga koneksyon sa mga kapulisan na naman, mga kahombre ko. In particular, sa CIDG, mga kahombre ko. CIDG po ang humuli sa kanya ng Cavite. Opo. So doon ho dadalhin yun sa CIDG camp sa Cavite. Sa malapit sa pagitan ng Imus at Dasmariñas. Meron daw siyang kaibigan na nagtimbre sa kanya. Ay, ito na po ang kaganapan at tinawagan mo tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon na nilapitan, sabi niya, Sir Francis, ito na, huli na siya. Ngayon, mga kahombre ko, ang tanong, papaano ka tinimbrehan at papaano ka titimbrehan at bakit? Pangit ka tuloy. Lalong-lalo na katitimbrehan ng CIDG. Sino ka ba? Isa kang malaking tukmol. Ikaw ba isang law enforcer? Hold up to. Huwag kayong gagalaw. Na may karapatang malaman kung meron na silang huhulihin or wala? Isa ka lang naman normal na mamamayan. Ni hindi nga ikaw ang nag-file ng kaso kay Susan Yance. Sabi niya, ni Luca Magic, kung di po dahil sa inyo, di mababalita si Susan Yance. Thank you sa stream and awareness. Opo, maraming salamat po. Walang ano po yan. Kumbaga, kung hindi po dahil dun sa bell, yung ting, ay hindi po natin malalaman ang tunay na itsura ni Attorney Sabi. O Attorney Savi o Savi, kung ano mang pangalan niyan, no? Ni hindi nga ikaw ang nag-file ng kaso na yan, kaya siya nakulong. Wala ka namang ginawa sa storya na to, kundi ang i-content itong peking abogado na ito. Tama? Wala nang iba. Huwag mo naman masyadong bigyan ng matinding credit ang sarili mo. Asaya mo naman, di naman ikaw yung nagpahuli.
Ako unang-unang kumuha ng alias warrant of arrest niyan na ipinakalat sa lahat ng PNP sa Mandaluyong. Oo. Pangalawa, ako ang nagsikap para makilala ang pagmumukha niyan ni Dasabi. Oo. Paano mo sasabihin hindi ako nagpahuli? Paano credit grabber? Tanga. Hindi credit grabber yon. Kasali ko doon. Instrumento ko doon. Bugok. Di ba? Ako ang naglalabas ng mukha niyan araw-araw sa social media. Asan ka? Syunga. Syunga-syunga. Bakit ako unang naglabas ng video? Na nahuli na. Syunga ito. Hindi naman ikaw ang nagbigay dyan ng effort. Paggawa ng mga reklamo dyan, una sa lahat, ng pera, obviously, para sa mga abogado, ng puso. Kasi mga kahombre ko, kapag ikaw ay nagkakaso at para sumampayan, dapat may 3 elemento yan. At lalong-lalo na yung pang-4 oras. Wala naman ng problema si Mang Uzi dyan. Di ko na nga sinama yung oras kasi napakarami yung oras niyan. Nako, mga kahombre ko, yung sinasabi niya, ang dami niyang negosyo. Pero, syempre, ano muna tayo ngayon? Hanap buhay, focus sa negosyo. Tama. Partner po ako dyan. Hindi pala. Investors. Yes. Yan ho yung aming magtatayo ho kami ng marami-rami ng konti niyan. Yan naman ho yung hanap buhay na marangal. Opo. At syempre yung aking partner na si Alex. At katunayan kanina ho ay kami ho ay busy, kami ay nagpapatambak ng mga lupa doon sa aming planong negosyo. Nagsimula na ho magtambak kanina doon sa sa Sampaloc. Sa isang lugar. Sa isang lugar. Gusto ko muna Pakipot tayo. mag-focus sa ating hanap buhay kapag negosyo. Kami po may mga negosyo na tayo ngayon. Pero sabi ko nga, ako yung mangungumusta na lang siguro. Sa may tatayo restaurant, dito po sa may Magsaysay. Sa Magsaysay namin tatayo yung Manang Castle. Ano lang yan? Parang Paris House at iba pa, parang ganun-ganun lang. Di ba? Anli. Yan talaga, literal na Anli. Anli bayad. Ang dami niyang live. Yun ang negosyo niya, mga kahombre ko. Wala akong negosyo yan. Yang unggoy na yan. Unggoy yan! Anyway, 4 yan, mga kahombre ko, na sobrang matinding keys para lang maging successful ang iyong ikinaso, mga kahombre ko. Para tumaas sa RTC level man lang. Ngunit, mapapansin ho natin, mga kahombre ko, na isa lang ang meron siya dyan, yung oras. Lahat naman na influencer may oras kasi ito yung trabaho namin, di ba? Si Mang Uzi lang naman, yung itinatanggi na ang pagiging influencer ay hindi niya trabaho. Sabi niya nga, titigil daw siya sa social media. At ako po, wala na ho talaga sa balak. Wala na akong balak mag-YouTube, social media. Dangan nga lang at gusto kong mangumusta. Kaya yun, nangungumusta lang po ako. Pero hanggang ngayon, mga kahombre ko, ay napakatindi ho. Yung oras na iginugugol niya, dapat sa mga negosyo niya, ay iginugugol niya ho sa internet. Di na raw magsosokmed. Inggit ka? Inggit ka? Magsokmed ka rin. Pakita mo rin mukha mo. Ang galing talaga ni Norm. In short, hindi ho siya ang nag-effort, kundi yung tao talaga na lehitimong nagkaso sa kanya, kaya ho siya na warrant of arrest. Pero, mga kahombre ko, hindi ho natin alam kung sino man niyang nagkaso na yan, kaya natuluyan talaga sa warrant of arrest si Susan Yance. Pero syempre, malamang, totoo at may bigat ang inireklamo niya, kasi kung hindi, edi sana mababasura lang din ang kaso na yan. Syempre, kapag may kasalanan ka, kahit ho para sa akin, ay dapat mo talagang pagbayaran. Di ba? Ganyan talaga ang buhay. Di ba, Norman? Huwag ka man damay ng kung sino-sino, Norman. Kasi in the end, sa storya na to, kayong dalawa ang nakulong. Actually, tinawagan po ako ng isa sa mga kasama natin
kung saan makikita nyo po ay inuli po kanina si Susan Yansen or si Attorney Gasabi Pilipino. Ayan. Doon po sa mga sumuporta sa akin na nakipaglaban, ay ito na po ang kaganapan at tinawagan ho tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon, nanilapitan, sabi niya, Sir Francis, ito na, huli na siya. At saka, Norman, yung sinasabi mong connection na yan, hindi ba mga kahombre ko nakakapagtaka? Kung tunay, example, no, kasi ako wala akong mga ganyan, kung tunay ka ngang may connection, minimum, paglabas pa lang nung e-warrant mo, meron nang tatawag sa'yo, siyempre. Ito naman, puro naman kay si warrant. Ang tagal ng warrant na yan, di na natapos-tapos yan. Noong October pa yan Oh, ang sabi warrant daw pagka hindi ako pumunta ngayon, warrant daw. Sige, tingnan natin. Good morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Eh sabi mo nga, di ba? Kung puriin mo ang CIDG ngayon, ang tindi. At nagpapasalamat ako sa mga kapulisan, hindi pa nakukurap ang kanilang mga prinsipyo at talaga namang nagpursige para mahuli po ang taong ito. Yan. Kita na yung ating ipinaglaban ay hindi nawala ng saysay. Talaga hong may mga matitinong operatiba ang ating kapulisan na talagang nagpursige para mailagay itong pugante na to sa kamay ng batas na si Susan Yansen. Pero nung hinuli ka ng CIDG, eto naman na sinabi mo. So, unjust fixation lang kung ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito. Pero ang totoo niyan, unjust fixation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. So, magtataka kayo mga kahombre ko. At mapapaisip ho kayo na bakit wala man lang nagsabi sa kanya na, "Oy, merong e-warrant, Norman kaibigang Norman, best friend Norman, CIDG ako. Alam ko yan, syempre, may i-warrant ka. Kung ako sa'yo, mag-voluntary surrender ka na. Di ba? Para hindi ka abutan ng warrant of arrest." Usually, sa pagkakaalam ko, no, sa logic ko, although wala talaga akong mga connection, ganyan yun, Norman. Bakit parang dito, nabigla ka, di ba? Good morning, sir. Right. Sorry, inaasar mo pa nga kami noon, di ba? Nasaan na yung warrant? Nasaan na yung inyong mga pulis na dadakip sa akin? Ito naman, puro naman kay si warrant. Ang tagal ng warrant na yan, di na natapos-tapos yan. Noong October pa yan Oh, ang sabi warrant daw pagka hindi ako pumunta ngayon, warrant daw. Sige, tingnan natin. Nagkabiglaan. Bigla kang natanong kung ikaw po ba si Norman Magusin. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Aba mga kahombre ko, eto na lang. Kasi medyo bago-bago to sa amin, no? Kasi lahat naman yan, alam nyo na. Ayoko nang ibalik yung mga nakaraan na alam nyo na paulit-ulit na sa channel natin. Pero dito, wag nyo kakalimutan, isa ho ito sa milyon-milyong kasinungalingan ni Norman Magusin online. Ito yung binanggit niya. Hahawakan ng bodyguard ko ni Roy. Syempre, ex-pulis yun. Hindi basta pulis. Komando. Grabe naman yan mga kahombre ko. Security guard niya ho, ex-komando. Hindi lang daw police komando. Sino pinaglololoko mo? Tinatanong ka nga nung press con, mukha sa mukha ni... Siguro one more thing, no? Ito si Magusin. May gusto bang sabihin sa amin, Magusin? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang, sasampalin mo. Wala ka bang sasabihin sa amin? Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na colonel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi Lakanilaw,
Yan, siguro natutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolco, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Wala ka ngang nasabi. Komando-komando ka dyan. Balagbaging kumukha mo dyan eh. Tarantado kami ng minuto. At dito, mapapansin ho natin na Masaya ang araw, oh. Oh. Oh, ha? Diba? Yan ang sinasabing gulong ng palad. Oo. Yes. Akala niya, lalamog delivery. So, natutuwa naman po tayo. ang question, bakit ka tuwan-tuwa? In the first place, wala ka namang kinalaman sa lahat ng ito. Isa ka lang content creator na naki-hype-hype lang sa sitwasyon na ito. That's about it, man. Kasi yan lang ang nag-iisang, let's say, butas na nakita mo nung mga kapanahonan na yan. Kasi lahat na binato mo, di ba? Kung ano-ano nang binato mo, kaso walang nangyayari, Norman, di ba? Wala man lang kahit isang natitrigger, di ba? Naalala ko noon, binabanatan mo pa ako. Madalas mo pang sabihin na napakaraming influencer na galit sa akin. Kahit isa naman, hindi ka nakapaglabas. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sumubok ka rin. Wala lang talagang kumagat sa'yo. Kasi, sino ka ba? Meow, 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 meow. Yan. At yan ho yung matagal natin pinaghirapan kasi uwi na lang iyakutin tayo naman yan. Matagal mo nang pinaghirapan si Susan Yance, hindi mo paghihirapan yan kung walang kapalit. Oo! Muna yan kasi is equivalent to money. So kahit kailan, mga kahombre ko, stupido ho yung claim niya na to. Dapat, Norman, kung ako sa'yo, gamitan mo naman ng konting kokote. At least naman, huwag mo masyadong ipahalata. O kaya naman, kung ako sa'yo, dapat tandaan mo lahat ng mga kasinungalingang pinagsasabi mo online para naman ma-safe ka at hindi ka, alam mo yun, madali. Tanga! At dito ho, eto, madalas niya sabihin, mga kahombre ko, nakakatawa, sorry. So, sabi ko po, ang buhay ay parang gulong lamang. Opo. O, di ba? Gumugulong, di ba? Oo. Sino kaya kasunod nito? Iyon, ang maliit doon. Sino kaya kasunod nito? Yan. Karma is real. Wait nyo naman, mga iba pa, mga haters and bashers. Yes, opo. Gumugulong yan. Gumugulong ang buhay. Oo. Gumugulong yan. Wait nyo yung mga iba. Marami pa ho. Basta hindi na tayo magsasabi ng pangit. Huwag na tayo magsabi ng masama sa kapwa natin. Kung may ginawa siya, di ba? So dito ho, pinapalabas si Norman, wag na tayong paligoy-ligoy pa, na ang MG and FG group, which talagang halos inaraw-araw niyo ho, mga kahombre ko, di ba? Ayun yan tanong ko, Norman Di hamak naman na mas inaraw-araw mo ako, di ba? At si Puji News, kesa kay Susan Yance. Ang tanong, may nangyari ba? Inihahype mo maigi yung isang yun, wala naman yun. Kriminal naman yung hinayupak na yun, di ba? So anyway, di ba? Wala nang problema doon. Ganun talaga, makukulong at makukulong yan. Parehas lang kayo na nangyari sa inyo, parehas lang kayo na sitwasyon. Ngayon, ang tunay na hype, Norman, syempre, ako talaga yung tunay mong katunggali dito, di ba? Wala ka naman nagagawa Wala ka namang magawa di ba? Mga kaso mo pang grade 2. Paano tatalab yan, ha? Walang nga, prosecutor level pa lang, tinatadyakan na yung mga ikinakaso mo. So, ano mangyayari dyan, Norman? Ha? Kung ako, meron kang maipagmamayabang. Pero kung ganyan lang, syempre, kahit papano, nagkaroon ng hustisya, yung iba't ibang mga taong naloko niyan, pero kung sa internet, Norman, wala yan. Kaya alam mo yon, huwag mong ihambing, ha? Kasi magkaibang timbang yan. At sa totoo lang, mga taong lehitimong na-scam nitong tao na ito na yan na si Sabi ang gumawa ng effort dyan. Hindi ikaw. Oo, sabi na, mukhang
kami na ang susunod. O, di ba? Gumugulong, di ba? Oo. Sino kaya kasunod nito? Iyon, ang malit doon. Sino kaya kasunod nito? Yan. Karma is real. Wait nyo naman, mga iba pa, mga haters and bashers. Yes, opo. Gumugulong yan. Gumugulong ang buhay. Oo. Gumugulong yan. Wait nyo yung mga iba. Marami pa ho. Basta hindi na tayo magsasabi ng pangit. Huwag na tayo magsabi ng masama sa kapwa natin. Kung may ginawa siya, di ba? Pustahan tayo, mauuna ka na naman makulong. Ilang beses mo na ba sinabi yan, Norman? Kahit isang beses wala man lang natupad. Ha? Sabi mo nga, last week, Wednesday, kakasuhan ako ng nanang mo. Siyempre, ba't ako nandito ngayon? Para naman si Nanang, inire-review nung kanyang abogado yung mga live nung mga vlogger na binastos siya. At pagkatapos ng Holy Week, siya magsasampa dito sa lugar nila doon sa mga vlogger na nang walang iya sa kanya. Ganon yun, yung ipinakita yung kanyang muka, ipinakita yung litrato. O, nasaan na yun? Di ba? Bakit? Wala ka kasi may kakaso. Di ba? Bulbog ka kasi. Wala kang idea, Norman. Di ba? O kaya naman, magkakaso ka lang ng tsamba-tsamba lang, yun na. O, kaso, kung babasahin mo yung kaso, anong kaso? Wala. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Ito yan. Abogado tarantado. Alam mo, engkanto lubugan pa nga, ang tinatakot, yung dati ng takot at yung kakaining itik, gonggong. Pagbuhuling ko kayo ng abogado mo eh. Bobo mo? The moment na naging public figure ka, tarantadong engkanto lubugan pa nga, dapat tatanggapin mo batikos ng tao. Kasi public figure ka eh. Nakuha mo? Sana hindi ka nag-vlog, gonggong. Didimanda kita. Tarantado, gusto mo, sampalin ko kayong dalawa ng abogado mo? O, halika. Andito ako sa bahay. Bobong to. Gusto mo, pagbuling ko kayong dalawa eh. Nung ako naging public figure, sinira nga yung buhay ko, di ba? O, tinanggap ko. Eh, opinion ng tao yun eh. May idea ka naman pala na pag influencer o public figure versus public figure, wala tayong karapatan magreklamo sa isa't isa. Eh kaso, ikaw na una. Tapos, Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. diba? Unggoy ka kasi. Unggoy yan. Napakarami ho ng mga OFW na talagang nag-iisip, no, kung paano nila mapapadala ng secured at lalong-lalo na sa murang halaga ang kanilang hard-earned money. Buti na lang talaga na andito at dumating ang Tap Send. Kasi ang ating mga OFW, hindi nyo na ho kailangan, no, na umalis pa sa inyong bahay, mag-aksepa ng oras sa mahabang pila. Wala na pong ganun ngayon. Tama nang mag-download ka lang ng Tap Send and automatically nasa kamay mo na o cellphone mo na lahat ng pangangailangan mo at lalong-lalo na meron pa akong konting regalo sa'yo. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-Tap Send mo na yan. At dito ho, mga kahombre ko, magsasampa daw ho na napakatinding kaso si Gusgusin. At ngayon no, ay sinasampa na rin ho yung karampatang kaso para sa kanya doon sa mga post niya sa akin dati
na kung saan ay para ho tayong kriminal. Pag pinost niya, tugisin si Mangusin, may mga ganyan. Laban kay Yance. Hanggang ngayon mga kahombre ko, wala pa rin ho siyang naipafile kay Susan Yance. Alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth, ang hirap na hong magkaso ngayon. Dapat may tunay kang mga patunay, otherwise ibabasura na yan. And actually, chinecheck na rin yung influencer or public personality versus public personality. Kasi kadalasan mga kahombre ko, yung mga ganyan, pagka public personality versus public personality, kahit gaano pa kalalim yan, basta nagsasagupaan kayo sa internet, tapos na ang storya. Alam niyo, and he knows this too. He knows this very well, mga kahombre ko. In fact, mapapansin nyo, which totoo naman, na unjust vexation lang ang pumasok sa akin under cybercrime. Kaya siya nag-RTC level. Otherwise, MATC level lang yan kung unjust vexation lang yan. Kaya kahit papano, Norman, kailangan seryosohin mo itong unjust vexation under cyber libel na ito. Because this became serious. Samantalang yung unjust vexation, yun ang tunay na mahina. Kaso mga kahombre ko, hindi lang ho ito basta unjust vexation. Ito ay cyber libel, unjust vexation. Huwag mong kakalimutan yan, Norman. Kaya nga nasa RTC tayo naglalabanan at hindi sa METC. May motibo at meron kasing bigat yan. Ngayon, mga kahombre ko, sasabihin niya na magkakaso siya kay Susan. At ngayon ho ay sinasampan na rin ho yung karampatang kaso para sa kanya doon sa mga post niya sa akin dati na kung saan ay para ho tayong kriminal. Pag pinost niya, tugisin si Mangusin, may mga ganyan. Paano ka magkakaso kay Susan? Nagbabangayan din kayo online. Tama? So maximum na pwede mo ring maipasa dito, unjust vexation. Kaso lang, for sure, talo ka dito. As in, talong-talo ka. Kasi kung gaano kabibigat ang insulto ni Susan Yance, ganun din kabigat ang mga ininsulto mo sa kanya. So wala. Maximum na kayang gawin ni Norman ay mag-push ng mga taong naloko ni Susan upang magkaso. Which ayun ang pinakatama para rin sa akin, mga kahombre ko. Pero yung si Norman, magkakaso, BS. Wala akong kwenta yan, mga kahombre ko. Understand that. At ayon kay Norman Mangusin, Ito kasi, meron pa mga OFW nag-offer dito ng nag-offer ng reward, $20,000. Hindi na natin ho kailangan yun. Oh, yung makita ko lang kayo dito ngayon, mag-comment lang kayo, masaya na ako. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward nito, oo. Magpalipad na lang kayo. at dito mga kahombre ko, kahindik-hindik ho ang pagtanggi ni Norman Mangusin na ayaw niya daw tanggapin ang ganitong kalaking halaga ng reward. Sa kanila na lang daw yun. Baka naman kaya ka nag-effort. Sa'yo nga mismo nang galing. Kaya mo nga binanatan daily, di ba? Isang buong buwan, sinabi mo nga, di ba? Baka naman kaya mo yung binanatan ng ganun para lumabas sa publiko na, naman na, ako nagpakulong dyan, ha? Diyos ko, mga kahombre ko, di ba? Sa sobrang hina ba naman ni Norman sa internet at sa sobrang bagsak ho ng credibility niya, sino namang maniniwala dyan? Come on, man. Norman, alam mo yan. Diyos ko, kung iyayabang mo na naman dito, yung after a day mo na upload ng Taragis dahil ikaw ay endorser ko, no? Diyos ko, Norman. Naglolokohan na lang kayo dito ni Casper. Because everybody knows na ito isang malaking kagaguhan. Alam mo yon, Norman. Diyos ko. Ito kasi, meron pa mga OFW nag-offer dito ng nag-offer ng reward, $20,000. Hindi na natin ho kailangan yun. Oh, yung makita ko lang kayo dito ngayon, mag-comment lang kayo, masaya na ako. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward nito, oo. Magpalipad na lang kayo. Diyos ko, mga kahombre ko. Dito pa kaya na isang napakalaki hong halaga? Di ba? It's either million or halos million ho. Halos million pesos ho ang halaga ng reward.
And yet, tinanggihan niya. Halata na, alam nyo na mga kahombre ko, patanggi-tanggi kuno ka pa dyan, ha? Diyos ko, alam na norma ng mga tao kung anong totoo. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. At dito, mga kahombre ko, atin nung tingnan sa kanyang YouTube channel, mga kahombre ko, yung tunay na mga views ko no, sa mga pagtira-tira niya daily kay Susan Yance. Tunghayan ho natin mga kahombre ko kung talaga nga bang mapapansin ito ng buong sambayan ng Pilipinas through his views. Abay, tignan ho natin isa-isa mga kahombre ko. Grabe mga kahombre ko, napakatindi ho ng mga views si Norman. Potrages, kung makikita ho natin dito na talaga million views ho ito mga kahombre ko. Antindi. Sige, baba mo pa, scroll mo pa. Grabe mga kahombre ko, sobrang dami hong nanonood sa kanyang YouTube channel tungkol sa inisyo niya dito sa pekeng abogado na to. Ay Diyos ko mga kahombre ko, talagang sumabog nga YouTube channel niya. In fact, tingnan nyo, almost 50,000 subscribers na siya. Grabe, napakalakas ko dyan. Palakpakan! Ang putang inang yan! Inggit ka na naman. At dito mga kahombre ko, partida na ho ito. Wala ho sa kalooban ni Norman mga kahombre ko ang salitang paghihiganti mga kahombre ko. Kasi si Norman Mangusinho ay hindi ganyan. Si Norman Mangusinho ay isang tuwid o tuwad na tao mga kahombre ko. Alam niyo yun. Hindi ho yan para tarantaduhin mga kahombre ko ang ibang taong medyo alam niyo yun, battered na. No, hindi ho ganyan si Norman. In fact, makikita ho natin dito na si Norman ay wala nang ibang ginawa kundi ang ipangalandakan ng pabalik-balik ang imahe nitong si Susan Yance na binabasahan na Miranda rights. So ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Yun naman pala, Mangusin. Bakit parang yan din mismo ang ginawa mo kay Susan Yance? Ano ba talaga? Mga kahombre ko, hirap na hirap po kung intindihin si Norman. Hindi ko na malaman kung ano ba ang oo sa hindi sa hinayupak na ito. Ang sakit ho sa ulo, mga kahombre ko. Tumbling Attorney General Susan should be, sabi niya, si Attorney General Susan dapat ipahiya ni Haring Solomon sa press con. Hindi niya gagawin yan. Baka kasama nila yan. Uy! Grabe to mga kahombre ko. Kasama nila yan. Ibig sabihin ba niyan sinasabi mong kasamahan ng Napolcom si Susan Yance? Nako ka, Norman! Mamaya niyan I can pull a string. Ayan yung tunay na may... Mamaya niyan, mag-pull ng string si Susan Yance. Putay na kung anong mangyari ha. Bahala ka dyan, unggoy ka. Unggoy yan! Lalo na sinasabi mo dito na, ano? Tumbling Attorney General Susan should be, sabi niya, si Attorney General Susan dapat ipahiya ni Haring Solomon sa press con. Hindi niya gagawin yan. Baka kasama nila yan. Nako, kasabwat o kakampi ng Napolcom si Susan? Nako, nanunood pa naman si Attorney Ralph Calinisan sa mga content ko. Nako, Norman, tutok na tutok pa naman yan sa tumbong mo. Mag-ingat ka, Norman, sa mga pinagsasabi mo. Sorry, Attorney Calinisan, ha. Mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo, ha. Baka mamaya niyan, banatan ka na naman ng banatan ng kung ano-anong kaso, magngal-ngal ka. Nga pala, huwag mo kakalimutan, ha. Malapit-lapit na yung mga ikinasa sa'yo, CIDG, PNP. Akala mo ba tapos na? Panay papuri ka sa CIDG ngayon, ha? At nagpapasalamat ako sa mga kapulisan,
hindi pa nakukurap ang kanilang mga prinsipyo at talaga namang nagpursige para mahuli po ang taong ito. Yan. Kita na yung ating ipinaglaban ay hindi nawalan ng saysay. Talaga hong may mga matitinong operatiba ang ating kapulisan na talagang nagpursige para mailagay itong bugante na to sa kamay ng batas na si Susan Yas. Pagka na-receive mo na yung subpoena, mamaya niyan, galit ka naman sa CIDG, ha? Nako, mag-ingat ka, Norman. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust fixation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. So yun lang mga kahombre ko, anong masasabi nyo sa panibagong katarantaduan na naman ni Norman Mangusin? Ngayon, magtatanong kayo, kahombre, nasaan ka ba ngayon? Eto ho mga kahombre ko, nandito ako sa MG's Farm. One love, good fucking love. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo. Kaso lang mga kahombre ko, nito lang nakaraan, ito rin ang sabi niya. Sorry, natatawa ko. Lintik lang ang walang ganti. Hindi ba? O, ulitin na. O, tignan niyo mga kahombre ko ha. Take note, kalbo na siya nito. So, nito lang to mga kahombre ko. Ito sinabi niya rin. Sinabi niya rin ho ito. Di ba? Di ba? Ina mo. So, sinabi niya rin yun, di ba? Ano lang, lintik lang. Oo, tapos bigla yun. Di ba? Anak ka ng puta.